Welcome to OFW Runner, Day 84. Today is March 24, 2017. At ang tanong po natin ngayon, sa investing, ano naman ang Step 2? Kahapon po Step 1. At yan po ang sasagutin natin mamaya. Ngayon, sa mga taong first time na manonood, this is my New Day's resolution wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task or tasks to be completed every single day of the year, araw-araw. And I am taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour. Sorry, 30-minute job. Investing 101, Step 2, Insurance. Nako, nakita ko na yung mga issue ninyo. Malamang sa malamang sabi nyo, ay, ayun na naman, insurance na naman. Palagi lang insurance, hindi na nawawala ang insurance sa usapan. O ngayon, baguhin natin ang usapan. Huwag kang kumuha ng insurance. At ito ang mangyayari sa'yo. I-prepare mo na yung pamilya mo, sabihan mo na sila na gumawa na ng flyers, gumawa na ng Facebook page, gumawa na ng mga letters, gumawa na ng nakaprepare na sa draft ng text message nyo, sa outbox ng mga email nyo na namatay na kayo. At humihingi ka ng abuloy. I-prepare nyo na yung pamilya nyo na gano'n na. Right? I-prepare nyo na lahat ng mga malulungkot na kwento tungkol sa inyo para mabigyan ng pamilya mo ng abuloy. Ngayon pa lang, gawin mo na yon. Yun ang ang insurance part ng video na to. Okay? At kailan nyo kailangan kumuha ng insurance? Kumuha kayo ng insurance kapag may sakit na kayo. Maghanap kayo ng insurance agent pag may sakit na kayo. Maghanap kayo ng insurance agent kapag mawalan kayo ng trabaho. Maghanap kayo ng insurance agent kapag nararamdaman nyo na mamamatay na kayo. Yan, kung alam niyo kung kailan yon, right? Ang purpose ng insurance ay hindi mo siya isipin. Hindi mo isipin ang pera. Hindi isipin ng pamilya mo ang pera. Nagbibiro lang po ako just in case nalilito na kayo. Nagbibiro lang ako kanina. The purpose of insurance, lalo na sa mga OFW, ay kapag nawala ka sa mundong ibabaw, kinuha ka na ni Lord, hindi magugutom ang pamilya mo. May chance na yung trabaho mo may insurance, pero malamang sa malamang hindi sapat yun. At malamang sa malamang hindi mo alam kung ano yung coverage nun. Kaya ngayon pa lang, kaibigang OFW, alamin mo na yung employer mo o sa employer mo kung magkano ang insurance coverage mo sa kanila kapag nawala ka na sa mundong ibabaw. Pangalawa, when is the best time you get insurance? The best time is when you don't need it. Kapag bata ka pa, 18 years old, 20 years old, first time mo nagtatrabaho, at feeling mo, nasa isip mo ngayon, na I don't need insurance. That is the best time that you do need it. Unang-una, murang-mura pa siya. Pangalawa, kung meron siyang 10 years to pay, kung 20 years old ka ngayon, 30 years old, papasalamatan mo ang sarili mo kapag 30 years old ka na hindi mo na kailangan magbayad pero covered ka hanggang 100 years old or 70 years old or 80. Depende sa insurance company. Papasalamatan mo ang sarili mo. I promise you. That is the best time. At ngayon kung ikaw naman ay 30 years old na, the best time to get insurance is when you say you don't need it. Sapagkat hindi mo natin alam, 5 years from now, magkasakit ka. 5 years or 2 years from now, bukas magkasakit ka, hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung kailan. O ilan tuloy natin sa pagkuha ng passport. Kapag malapit na expire ang passport mo, automatic nire-renew mo siya. Bakit? Kapag nag-expire na ang driver's license mo, nire-renew mo siya. Bakit? May chance na hindi mo kailangan mag-drive. May chance na hindi mo kailangan umalis na bansa. Right? Pero sabi mo sa sarili mo, just in case, handa ka. Meron kang passport. Just in case, meron kang driver's license, makakapag-drive ka. Right? Ganon din ang insurance. Just in case, which hindi mo alam just in case na mawala ka sa mundong ibabaw, ang pamilya mo ay hindi magugutom. Insurance 101, yan po ang step 2. Bukas po ay
step 3 ng ladder to investing ni Mr. Floyd Wicoco. Ngayon po, just to give you an advice on getting insurance, meron po akong kilala, si Carlo Mercado. Go to carlomercado.net at ilagay ko po sa link dito ang kanyang mga video series. Free po ito. Free. At paano kumuha ng insurance na hindi ka mabebentahan. Meaning, alam mo na ang gusto mong kunin bago ka pa kumausap ng financial advisor. I trust Carlo Mercado and go to carlomercado.net at meron po siyang librong lalabas ngayon, ang The Little Black Book on Common Sense. Kaya mong pag-aralan ang tungkol sa insurance. Sapagkat kung kaya kong tumakbo, maglakad, or mag-jog 365 days ngayong taon, alam kong kaya mo rin. Kaya mong matutunan ang insurance.